Wala na, finish na. Sobrang kahihiyan, inabot, Ombudsman, Kongreso, utos ng COA, Korte at VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayun. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiumano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Kahit anong ngarong pilit niyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang halatadong galawan ni Boyeng Rimulya at inira kagad ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte at tila questionableng pagkakatalaga nito bilang ombudsman para lang di umano pabagsakin ang mga Duterte at para umano ipakulong at gawa ng samut-saring kaso. Sa totoo lang kasi, hindi naman dapat na maging ombudsman yan eh. Kasi di ba may chismis, di ba, na meron pa siyang mga kaso, di ba, bawal yung ganun. Kailangan kung ikaw ay magiging ombudsman ka, kailangan yung malinis ka. Yung wala kang problema sa buhay mo. Wala iba talaga pag palakasan ang nangyayari. Ang Vice President na si Sara Duterte. Ngunit natapwat na sa ito ng katotohanan at kahiyan dahil Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Ayan. Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang malinis pa rin ang track record. Ano ba naman yan? sa channel na ito. At kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video Na na i-upload i-upload namin. namin. At ito na nga mga kababayan, walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post tungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiyang araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. O, di ba tignan nyo? Halos yung Commission on Audit na ang nagpapatunay na walang ginagawang anomalya si BP Sara sa kanyang confidential fund. Pero talagang hindi nila tinitignan yan. Wala silang pakialam. O, di ba? Kasi kung ikaw sinasabi na ng Commission on Audit na talagang matino ka, talagang wala kang ginagawa, dapat tantanan mo na kasi ayan na yung pinakamatibay na pruweba eh. Kasi parang ang gusto nilang mangyari, ganito. Hindi kami makikinig dyan. Kailangan si Sara Duterte ang maglabas. Kailangan si Sara Duterte ang ano. Parang ikaw ang mag-effort. Ikaw yung magpakita sa amin na malinis ka. Diba? Patagalin natin ang patagalin. Gusto ka naming masira. Kasi tatakbo kang presidente. Diba? Hindi kami makikinig sa kuwa. Diba? Kahit yan ang basihan, hindi kami makikinig dyan. Parang ganun yung pinapalabas nila. Kasi kailangan lumabas kang masama sa paningin ng mga tao. Dahil pag naging presidente ka, kawawa kami. Ganun ang iniisip siguro nila. Diba? Parang iniisip nila na sinungaling ang COA. Diba? Pinapalabas nilang ganun. Kasi hindi nila pinaniniwalaan. Hanggang ngayon, confidential fund pa rin yung pinag-uusapan nila. Oh, pinakita na, sinabi na, ano pa bang kailangang patunayan? O kaya, eto yung sinasabi ni Auntie Claire, kung tutuusin, ang mga Duterte namumuliti ka, parang napakalayo na namumuliti ka ang mga Duterte. Parang ang mga Duterte ang pinupolitika.
Kasi kung hindi pinupolitik ang mga Duterte, dyan lang dapat na silang masatisfied sa nilabas ng COA. Diba? O wala palang kasalanan eh. Wala naman palang ginagawang anomalya. O bakit naman yung ibang mga kasama dyan, diba? Bakit hindi nyo ungkatin yung confidential fund nila? Diba? Bakit si BP Sara lang? Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa Financial Transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila piyak rin daw ang kahiya na aabutin ni Boyeng Rimulya matapos ang halatadong galawan nito na tila masyadong obvious na para lang pabagsakin ng Vice President na si Sara Duterte dahil sa unang araw pa lamang nito sa pagka-ombudsman ay tinira na agad ang confidential fund ng Vice President na si Sara Duterte at tila puro lang pang-atake sa mga Duterte ang di umano'y totoong pakay nito. Kaya tuloy sobrang mapapahiya lang si Boyeng Rimulya dahil sumagot na at mismo ang Commission on Audit o COA ang tila tahasang naglabas ng mga report na malinis at walang maling paggastos ang Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. Ayan o, halos isinasampal na yung ebidensya na walang ginagawa si VP Sara na masama sa kanyang confidential fund. 'Di ba? Halos pakapalan na lang ng mukha ang ginagawa niya. Hindi na ba kayo nahihiya? 'Di ba? Nasasabihin nyo, hindi namin pinupolitika si Sara Duterte dahil gusto namin managot siya sa mga kasalanan niya. Anong kasalanan ba yung pananagutan niya? Kung bawat kasalanang ibinibintang nyo sa kanya, pinatutunayan na inosente siya. Diba? Ano pa ba? O baka, baka pati yung pagtsugi sa mga bayani natin, isampan nyo na sa kanya. Maawa na kayo sa mga sarili nyo. Itigil nyo na yung kakaganyan nyo. Kung ako sa inyo, huwag nyong ubusin ang oras nyo sa mga Duterte. May panahon pa para maglingkod kayo sa mga distritong nasasakupan ninyo. 'Di ba? Mas maganda pagtuunan nyo sila ng pansin. At baka mas makatulong pa yon sa political career ninyo. Kasi sa totoo lang, yung ginagawa nila kay VP Sara, hindi nakakatulong yan sa political career nila. Hindi sila nagiging bida. Bagkos lalong bumabagsak ang political career nila. Okay lang sana yung pagganyan-ganyan nila kay VP Sara is good exposure ang napapala nila. Kaso hindi. Bad exposure. Diba? Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero yung ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, honest, transparent. Kaso, yung mga nagpapaimbestiga ng confidential fund ni BP Sara, yun ang hindi transparent. Diba? Baka nga hindi honest. Kasi kung gusto nila maging honest, no, bago ka magpa-imbestiga ng isang tao, halimbawa, yung mga pondo mo, saan mo ginastos yan? Mas maganda siguro kung ikaw muna yung unang magpapakita kung saan mo ginastos yung pondo mo, di ba? Halimbawa, ako, congressman ako, gusto ko imbestigahan si Sara Duterte.
Just sa confidential fund niya. Pero bago ko gawin yan, gusto ko patunayan sa mga tao na ako ay may malinis na intensyon at hindi ako nangungurakot. So papaimbestigahan ko muna yung sarili ko. Ilalabas kong ebidensya na magpapatunay na malinis ako. So kapag napatunayang malinis ako, saka ko paiimbestigahan si Sara Duterte. Tama ba? Ang hirap Yung mga taong gustong magpaimbestiga kay Sara Duterte, ano? Gusto nilang imbestigahan si Sara Duterte, gusto nilang idiin si Sara Duterte, pero yung mga sarili nila ayaw nilang paimbestigahan. Ayaw nilang patunayan na sila ay malinis. Okay, pagdating sa amin, parang ganun. Pagdating sa amin, labas kami dyan. Si Sara Duterte pinag-uusapan natin, hindi kami. Saka na kami. Pag presidente na si Sara, pwede niya na kami imbestigahan. Parang ganun. Parang ganun siguro gusto nila. Gusto nila pag presidente na muna si Sara Duterte, saka sila magpapaimbestiga. May problema, may maiimbestigahan ba? Baka mamaya magtago na. Advantage po, alam po ng lahat ng government agencies. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, kayo mga katunay. Anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.